ko ay kanilang susundan. Sumainyo ang Panginoon. Ang pagpapahayag ng mabuting balita ayon kay San Marcos. Pagpuli sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, bumalik kay Jesus ang mga apostol at iniulat ang lahat ng kanilang naisagawa at naituro. Napakaraming tao dumarating at umaalis, ano pa hindi na makuhang kumain ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Kaya sinabi niya sa mga ito, magtungo kayo sa isang ilang na buo upang malayo sa karamihan at makapagpahinga kayo ng kaunti. Umalis silang lula ng bangka at nagpunta nga sa isang ilang na dako. Ngunit maraming nakakita sa kanilang pag-alis at nakilala sila. Kaya mula sa lahat ng bayan ang mga tao ay patakbo, tumugo sa dakong pupuntahan ni Jesus at nauna pang dumating doon kaysa kanila. Pag lunsad ni Jesus, nakita niya ang napakaraming tao, nahabag siya sa kanila sapagkat para silang mga tupang walang pastol at sila'y tinurungan niya ng maraming bagay. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Magsiupo po ang lahat para sa Hallelujah. Palakpakan natin yung salita ng Diyos. Magandang araw po sa inyong lahat. Ay nakatutuwa na narito ang kasama ang community na ito na sabi ni Father Jay Flandes ay community pa na nasimulan pa ni Father Emil Lim, ni Father Don Rolion, at ngayon si Father Jay. Naku, pag Sabado pala pag dito sa parokya nito ay marami pala tayong Pilipino na nagtitipon at nagulat pa ako, marami pang nakasombrero. Yan. Sa Pilipinas ay bihira na ako makakita ng mga kababaihan na may sombrero doon sa ulo. Dito pala ay marami pa rin. Pero kanya-kanya tayo ng estilo. Pag may sombrero pa, mas banal. Mas malinis lang tingnan. Tapos puro babae, pati yung mga nag-aalay dito, mga kababaihan, dapat pa doon ay mga dalaga rin, ano? Sa Hong Kong dalaga. Nabibiro ko lang po kayo, pero parang first time ko yata mag-mass sa Hong Kong. Wala yata akong maalala na nakapag-misa ako sa Hong Kong. Pero maraming salamat sa invitation, Father Jay. Wala pa ka natin. Kasi ang invitation niyo po sa akin ay para bukas doon sa Church and Canon Law, Rights and Obligation of the Laity and Association. Pag-usapan yung simbahan at mga batas ng simbahan para sa mga laiko at sa samahan ng mga tulad ninyo, mga laikong babae at laikong lalaki. Ano nga ba ang tungkulin at karapatan ng laiko? Gusto niyo po marinig? Amen! Bukas kayo dadala. Ngayon, kayo ba yung merong self-care program sa buhay nyo ngayon? Ano ba yung self-care program? Pag-aalaga ng sarili. Kasi alam mo, nag-aalaga kayo ng ibang tao eh. Nag-aalaga kayo ng mga lauban ninyo dito sa Hong Kong. Always Jiang Boy. Bago siya, kwat-kwat, no? Diba lauban ang tawag ko? May nanay, may nonna, nonno, yan. Sila naalagaan nyo. Yung pamilya nyo sa Pilipinas, inaalagaan nyo. Galing po ako ng Italy, yung padala ng mga Pilipino sa Italia, year 2022, 600 million euro. 3.6 billion pesos sa isang taon. Yung alagang Pinoy ng Italia, papuntang Pilipinas, 3
3.6 billion pesos. Sigurado mas malaki pag galing sa Hong Kong. Lampas kayo ng 3.6 billion pesos. Dahil mas maraming Pilipino nagtatrabaho nito. So mas tanggalin niyo yung Hong Kong, Pinay, ang mga pamilya. Kayo nag-aalaga. Pero ang tanong, inaalagaan mo rin ba ang sarili mo? Baka nakalimutan lang yung magpaganda. Yung kilay mo hindi na pareho. Sabog-sabog na yung kilay. Yung iyong mga wrinkles ay halos dumami na, wala na mapahongkong ka. Baka yung iyong sugar, mataas na, yung puso mo, nag-aalaga ka kung yung anak mo ay tama ba yung napakasawa o mas tamad pa sa kanya, anak yung problema. So, mahalaga na meron self-care program. Bakit? I'll be honest. Tinatanong ko rin kanina sino nga bang nag-aalaga sa'yo dito? Magtatanong man lang sa'yo ng, kumusta ka naman? Kasi sila natatanong mo. Pero sa'yo, meron bang, ang pag tinawagan ka sa bintay, padala ka nito. Padala ka nito. Pagpadala, aalala ka. Pero pagkatapos mong padalhan, wala ka na. At lalo sumasakit ang puso mo. Bakit ito nasabi? Dahil yung Ebanghelyo, inalagaan ni Jesus ang kanyang mga apostol. Galing sila sa ministries. This is Mark chapter 6, verse 30 to 34. Pero itong Mark chapter 6, yung unang bahagi nito ay ang pagsusugo ni Jesus ng dalawa-dalawa sa kanyang mga alagad. 2 by 2. Ipahayag niyo ang pagpapatawad ng Diyos. Pagpagaling ka doon sa mga may sakit, palhira mo ng langis. Palayasin mo ang mga demonyo. Kaya ginawa ng mga alagad ang kanilang paglilingkuran, ipinagpatuloy ang ministry ni Kristo. Ngayon bumalik na sila, nag-report back kay Kristo. At anong nakita ni Kristo doon sa kanyang mga apostol? Lupay-pay. Parang pag Sabado pa nagtitipon tayo dito, hindi lang halata. Pero baka yung mga narito, Father Jay, pagod na rin yung puso. Punong-puno na. Yung katawan mo hindi pa nagsasalita, pero yung utak niya, habang narito, lutang. Tapos yung katawan, gamit na gamit na. Kaya ang tanging na mapahingahan, ang pumupo dyan, lalo na kung buwapo pa yung pari, ma-inspire naman kami. Bait-bait kasi yung aming pastor. Pero ang talagang nangangalaga sa atin, walang iba. Si Jesus. Palampakan natin. How do we maintain our self-care? Number 1, we need a spiritual core. Kailangan natin talaga ng solido na pinag-uhugutan at pagkukunan natin ng inspirasyon sa kabila ng lahat ng sugat na meron tayo. At wala tayong mai-offer na kasama natin araw-araw, kundi ang manalig na may tao hindi bumibitaw sa atin. Hindi yung mister mo ang kausap ko. Bibitaw yan eh. Pero ang hindi bibitaw at hahawak sa atin, si Jesus. Kaya itong Saturday gathering natin, o in your own private homes, Lord, matutulog na ako pero sa iyo lang ako nagsusumbong. Lord, ganito nangyari sa akin sa maghapon. Pagkatapos ko mag-prepare ng food, nagaling pa si Senyor. Kala ko i-appreciate niya ako. Yun pala, pagod na ako. Lord, hindi na, makapagsabong kasi iba siya. Pero, there is someone you can be real. Gusto natin lagi maging totoo.
At kanina tayo totoo. Kasi pag totoo ka, maluwag sa puso. Pag marami kang tinatago, mabigat yan. May karelasyon ka dito, nakatago, mabigat yan. Nagpa-abort ka, hanggang matanda na, namumpisan ka pa sa banin, nakailang umpisan na, hindi mo makalimutan, mabigat yan. Pero malinis sa puso mo, alam mo, tumutulungan ng kapwa, alam mo yung ikabubuting ginagawa mo, magaan yan. Amen. Mamili ka, mabigat na buhay o magaang buhay. At sa magaang buhay, yung totoo kapag tayo nakaakla sa Diyos. Amen. Pero nakita ng Diyos, kailangan na rin alagaan natin ang sarili natin. I speak to you. Alam niyo kung ano yung kailangan niyo para alagaan niyo ang sarili niyo. At walang ibang mag-aalaga sa inyo in the human side. You have to begin with yourself. Dito, pinagpahinga sila. Sabi ni Kristo, layo tayo rito, daming tao. Punta tayo dun sa deserted na lugar, ilang na lugar, where we can be ourselves and you can rest. So, if Saturday is your rest day, take a good rest. Gusto ko lang kasama yung aking mga matotong-its lang kami. Kasi ito yung labierda ko eh. Yun ang relaxation mo, tong-its. Dati may kasama ko mga Pilipino sa Italy. Pumunta kami sa Venice, yung mga kanal-kanal. Siguro mga 80 sila. First time nilang lahat sa Venezia. Utang na loob. Habang binibis ko yung St. Mark. Yung mga Pilipino, first time sa Venice, nakasakay sa boat. Abay, walang pakialam. Nagtutong-its pa rin. Kaysa maintindihan pa sa, dito na lang ako. Sakay lang ako gusto na maiba ng lugar. But I respect them. Bakit? They know what they need most. Alam niyo rin kung ano yung magpapahinga sa inyo. Yung iba puro Facebook. Puro YouTube. Ay, meron pa ako sa iyo, TikTok. Meron po akong conversations with Father Jerome. Pampagaan din po yan. Pero ang punto, hanapin nyo. Huwag pansinin na kakailanganin nyo. Pero may bottom line tayo. A spiritual core. Lord, andito kami. Napapagod kami. Pero kapag kasama ka, nakakatayo pa kami. Amen. Magsitayo tayo na. Sabay-sabay.